mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimboa, kamusta naman kayo mga buweks? Ayan. Siyempre meron tayong chika ngayong gabi, Jimboa. Nahihirapan pa rin ako magsalita mga buweks, pero I'm trying my best para sa inyong lahat, no? Kamusta naman kayo? Mga buhay pa ba kayo? Hello po sa mga nanonood dyan, mga 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you! Maraming salamat po sa mga nag-likes, no? Yung iba, kung ayaw nyo ma-stroke, ayan, mag-like na kayo, no? Galaw-galaw din. Wow. Okay lang ba yung labi natin, mga wex? Hindi ako maangit yan sobra kasi yung ano, ang dami pang turok. So ngayon pag nababanat siya, medyo masakit. Di ba? Taray, oh. Di ba? Indong-indo na tayo ngayon. Di ba? Nakakaloka. Bet nyo ba? Gusto ko yung ano pa. Gusto ko pa yung medyo ano siya. Makapal-kapal pa ng konti. Di ba? Ganda, no? Di ba nagkaroon na ako ng ano doon? Parang tumupi na siya ng konti. Tapos ayan nung nagkahugis na mga wex! Nakakaloka! Tapos pag inano mo siya, pag ginano mo siya, makakapa mo para siyang may jollen doon na maliit sa loob. Para ayan o, medyo matigas siya ng konti, tas bilog. Ayan. Hindi daw to pwedeng anuhin massage ng 2 weeks. Kasi magpapasa siya. Ang iniisip ko na lang, paano pag nasuntok ka? Lilipat kaya siya dito? O kaya lilipat dito, tapos yung labi mo sasabog. Charot, di ba? Happy naman ako sa outcome. In fairness, di ba? Charay. Anyway, mga buweks, ito na, no, ituloy na natin ito. Huwag na tayo magpachumpik-chumpik pa, no? Congratulations naman to the very first Miss Universe Asia na si Chelsea Manalo, o diva. Talaga namang binigyan siya ng homecoming ng Miss Universe Philippines Organization. Nakakatuwa naman, very deserving talaga itong si Chelsea Manalo. Panalong-panalo siya dito, no? At saka ang ganda-ganda niya ngayong araw. Grabe itong si Chelsea Manalo, kung iisipin nyo, ang dami rin itong kaganapan, no? Grabe, nagkaroon siya ng mga guestings, di ba? Sa TV shows. Tapos pinapunta rin siya sa Senado, di ba? Meron din siyang ano doon. Sa Senate, di ba? Courtesy call. Ang taray, talagang ano, daig pa nito yung nanalo sa Miss Universe, di ba? Chelsea Manalo, ikaw na, di ba? Sabi nga ni Tito Boy. Pag nasa Pilipinas, sa totoo lang kung napapansin nyo rin, baka kasi ako lang pag nasa Pilipinas, ang kandidata natin, ang ganda ng styling. Sa totoo lang, no, sobrang ganda ng styling kasi ang ganda-ganda ni Chelsea Manalo today. Pati yung kanyang gown, o diva, bagay na bagay sa kanyang skin tone at saka sa kanyang beauty. Diba, panalong-panalo siya doon. Talagang kumikinang ang mga bituin sa universe kay Chelsea Manalo tonight, no? Sana ganito yung look niya sa Miss Universe prelims or finals, no? Kung ito siguro yung looks niya talaga, panalong-panalo. Kaya lang, hindi naman sila pwedeng magdala ng team So, sila lang talaga yung nag-aayos sa kanila, no? Sa sarili nila. Pero in fairness sa mga kay Chelsea Manalo, yung ayos niya ay plakado din naman, pati yung makeup niya sa prelim, di ba? At saka sa finals. Stunning, very stunning itong si Chelsea Manalo. Parang hanggang ngayon, talaga namang palaban pa rin, laban na laban pa rin si Chelsea Manalo hanggang dito sa homecoming. At saka ang daming tao
In fairness, ang daming tao knowing ay ano 'yan, knowing na Friday pa 'yan, o 'di ba? Siyempre marami pang nasa trabaho niyan ngayong araw, 'di ba? Marami pang nasa trabaho pero nagpunta sa MOA Arena. Masasabi kong maraming tao, kaya lang siyempre yung iba doon hindi naman niya talaga original fans kung weekends ito ginanap. Kasi panigurado 'yan, maraming tao doon sa mall na hindi naman nagpunta or hindi naman magpupunta para sa homecoming ni Chelsea Manalo. Friday ito ginanap. Kaya ngayon talagang masasabi ko na majority dito sa mga ano niya, sa mga anong tawag dito, nag-abang sa kanya, mga fans niya talaga, 'di ba, nag-effort, ang daming tao. Although meron pa rin naman mga ibang tao diyan na mga nagsho-shopping, pero kasi Friday medyo konti pa 'yan, 'di ba? So marami talaga siyang taga-suporta, 'di ba? Nakita niyo naman, ayan nakikita niyo sa video, panalong-panalo si Chelsea Manalo. Talagang wow na wow 'yan 'no, you deserve it all. Ayan ang ating Reyna, all the love, all the respect, and of course yung support na nakukuha mo ngayon, ayan, i-maintain mo lang ang iyong pagiging mabait 'no, mabait na tao, ayan, ang daming nagmamahal sa'yo. I-maintain mo lang yung pagiging down to earth mo, ayan 'no, para mapanatili mo yung mga supporters mo, ganyan, 'di ba? Queen na queen niya siya diyan. Queenling-queenly siya diyan, 'di ba? Welcome home ang ating queen, Chelsea Manalo, 'di ba? From the Philippines. Ayan, winner na winner siya today sa kanyang ano, homecoming. This is what we call homecoming, 'di ba? Yung mga ganyan-ganyan, hindi tulad diyan sa chabi-chabi, 'di ba? Na nagfi-feeling na powerhouse, 'di ba? Ang taray ng datingan ni Chelsea Manalo dito 'no, ang lakas maka-Gloria Diaz, 'di ba? Ang taray ng fest, 'pag ngumingiti siya para na siyang si Gloria Diaz, eh, 'no, panalong-panalo ang kanyang ano, ang kanyang smile and beauty. Bonggang-bongga kasi pinagkaguluhan lang naman si Chelsea Manalo, ang ating reyna 'no, ang ating first ever Miss Universe Asia 2024, 'di ba? Winner na winner siya diyan. Gusto ko yung necklace ha, Jewelmer ha, baka naman, 'di ba? Charing. Ang ganda ng necklace 'no? Bagay na bagay yung necklace doon sa gown niya at saka sa skin tone niya, 'di ba? Talagang kitang-kita, litaw na litaw ang kulay ng kanyang skin at ang beauty niya, 'di ba? Sana ipamana niyo na sa akin 'yan, charot. Panalong-panalo. Tapos yung ano niya, yung corona niya, 'di ba? Siyempre gold din ito, parang ito rin yung corona sa Miss Universe. Para na rin siyang may corona 'no? Para na rin siyang may corona na Miss Universe. Siyempre gawa yun sa Philippines, 'di ba? Jewelmer lang naman mga buweks, 'di ba? May nagtatanong doon, bakit daw naka-corona? Bakit pa daw naka-corona? Ano palang gusto niyong isuot niya? Siyempre siya yung nanalo ng Miss Universe Philippines. So, she has all the rights to wear the Miss Universe crown, 'di ba? Dapat hindi na tinatanong yung mga ganyan, kayo naman may masabi lang, eh. Hindi na lang kayo makipag-celebrate sa ano, sa ating Reyna kung ayaw niyo, kung hindi niyo siya bet, okey lang. Hindi niyo naman siya kailangang anuhin, suportahan at hindi niyo siya kailangang i-bash, 'di ba? Kasi wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Lahat naman ng ginagawa niya, para lang sa ikabubuti 'no, ng ating bansa pagdating sa mundo ng pageantry. And to be fair, kahit papaano naman, lumaban naman si Chelsea Manalo. Diyos ko Lord, nakakaloka kayo. Move on na, maging happy na lang tayo sa ating kababayan. Huwag niyo nang ginaganyan-ganyan, kawawa naman yung tao. Mukhang bait-bait naman itong si Chelsea Manalo, 'di ba? Napakasimple lang ni Chelsea Manalo today. Actually, hindi ako nabobonggahan ng bonggang-bongga sa gown niya, pero nagagandahan ako. Yung styling niya, hindi yung bonggacious na bonggacious, pero nagagandahan ako. Simply but beautiful. O, di ba? Mas powerful yun kesa magsuot ka ng bonggacious na super bonggacious na gown tapos bonggacious yung aurahan mo, yung makeup mo na parang a-attend ka ng kung saan-saan. Pero hindi naman maganda ang dating, 'di ba? Hindi dapat gano'n. Siyempre kailangan okey lang siguro yung simple lang pero nakakatinik, 'di ba? Hindi yung iba maka-ano,
makeup, makapag-makeup, makapag-gown, akala mo, lumalaban pa rin sa pageant, 'di ba? Tapos, wala namang dating, may mga gano'n, sobra-sobrang mag-makeup, sobra-sobrang manamit, pero hindi naman malakas yung dating, 'di ba, may mga gano'n. So, good 'yan 'no, very good yang ano, aurahan ni Chelsea Manalo. From her face, sa makeup, sa hair, sa evening gown, sa kanyang gown, ang ganda-ganda, plakadong-plakado. I love it. Welcome back 'no sa ating Reyna, ayan, at maraming-maraming salamat dahil inilaban mo ng bonggang-bongga ang Pilipinas sa Miss Universe 2024 na ginanap sa Mexico, 'di ba? At siyempre ito pa nga mga buweks 'no, nakakaloka ito. So today, habang sine-celebrate naman ng bonggang-bongga ng ating reynang si Chelsea Manalo, Miss Universe 2024 or Miss Universe Asia 2024 ang kanyang victory 'no, sa kanyang homecoming sa Mall of Asia, ayan ha. So habang sine-celebrate niya ang kanyang victory ay sobrang nakakalungkot naman dahil sinasabayan naman ito ng pagpapaimbornal at paglulubog ng bonggang-bongga at halos lumpuhin na si Atisa Manalo na mga pageant fans from Indu at Vichin. Talagang pinagtutulungan nitong dalawang bansang ito ang ating kandidatang si Atisa Manalo. Talagang, ay nako, kung makikita niyo yung mga comments doon sa kanilang Instagram, kasi sa Instagram, nandiyan yung mga bashers ni Atisa Manalo from Indu and then from Vichin. Pero sa Facebook page naman, parehas lang itong post na ito, no? Pag pumunta ka naman sa Facebook page, marami naman doon ang mga nagdi-defend kay Atisa Manalo. Pero sa ano, sa Instagram, nakakaloka mga buweks. Maluluha kayo ng bonggang-bongga. Sa totoo lang, no? Durog na durog si Atisa Manalo. Grabe talaga. Halos ibalibag na nila ng bonggang-bongga si ano, si Atisa Manalo sa mga comments nila doon. Nakakaloka. Lalo na itong isa ang sinabi nito. Eto, Vichin ito ang sabi, if she used her vehicle, yung wheelchair, no, on the final round, she could get in top 2. Ang sabing ganon, I swear, her wheelchair is wonderful. Love her from Vietnam. Tapos meron pang pa-heart. Napaka-sarcastic nung comment, 'di ba? Hindi ba nila naisip na kung hindi dahil sa Miss Cosmo stage, no? Hindi magkakaganyan yung gumibang stage ha, yung gumuho. Hindi ba nila naisip kung hindi dahil gumuho yung entablado ng Miss Cosmo para sa kanilang papageant na ito, hindi maaaksidente si Atisa Manalo. 'Di ba, nasaan naman ang consideration doon mga buweks 'no? Grabe naman ito nag-comment na ito. Dapat nga sila mismo pa yung nag-aalaga kay Atisa Manalo. Dapat nga binabayaran nila si Atisa Manalo hanggang maka-recover ito, 'Di ba? So sana si Atisa Manalo magsalita din 'no. Total hindi naman na siya connected sa ano, sa Miss Cosmo kasi nga 'di ba, in-unfollow na nito ang Miss Cosmo organization sa Instagram at saka sa Facebook, 'di ba? Nakakaloka ito ang sabi dito ng mga Indu. Atisa Manalo for Miss CapCut. 'Di ba? Hindi ko alam kung bakit nila sinasabi ito. Pero ang idea ko kasi, CapCut, kasi 'di ba nakita yung CapCut sa Miss Earth, sa ano nila doon, sa LED nila. Tapos ang sinisigaw nila dito din sa ibang comment dito ay for Miss Earth daw si Atisa Manalo. So kaya nila sinisingit yung CapCut kasi lumabas ito sa Miss Earth, 'di ba? Yung sa kanilang pa-LED. Kung natatandaan niyo yung naka-live tayo during Miss Earth Competition Finals 2024, 'di ba? Napansin ko rin yung CapCut, 'di ba? So anyway, ang sinasabi pa dito ng mga Indu, si Atisa Manalo daw ay two-faced. Peke daw ito. Dalawa daw ang muka nito. So may pagkamabait, meron ding may pagkamaldita. Well, lahat naman ng tao ganun. Ganun naman talaga. Hindi mo naman pwedeng masabing yung tao mabait lang, 'di ba? Hindi mo rin pwedeng sabihin yung isang tao maldita lang.
Siyempre kahit na sabihin mong mabait yan, 'pag yan naimbudo, nainis yung tao, talagang lalabas yung other side nitong pag-uugali. Gano'n din likewise dun sa isa, 'di ba? Kahit na gaano pa kamaldita or kasama ang isang tao, naniniwala ako na meron pa ring puso ang tao na yan or yung taong mga yan. So ganun talaga, no? Kasi sana sinabi nila kung ano ba talaga yung ginawa ni Atisa Manalo. 'Di ba? Sana sinabi nila para at least meron din tayong idea, no? Kasi hindi ko alam kung saan nanggagaling ito na sinasabi nilang may attitude si Atisa Manalo. Kasi kung minsan iisipin ko, saan kaya nanggagaling ito? Sila-sila kaya mga Vichy nag-uusap-usap or eto kayang, um, siyempre itong si ano, si Bawang siyempre may mga tao din yan, may mga staff yan, 'di ba? Or yung mga staff niya doon. Siguro, minsan may nagawa lang sa Atisa Manalo na hindi naman talaga big deal, ayun pinakalat na nila sa mga friends nila hanggang kumalat-kalat nagsasaling ano na, saling bunganga, saling dila na naging ano na, nagkaroon na ng ano, dagdag bawas. Parang gano'n yung naiisip ko eh. Kasi hindi naman ito sasabihin ng mga Vichin at saka ng mga Indu kung wala itong ugat, kung wala itong pinanggagalingan at ang pinanggagalingan lang yan siyempre doon lang sa organization kasi sila yung talagang 24 hours na kasama ang mga kandidata mula nang dumating itong mga ito sa Vietnam, pati yung mga ano, pati yung mga staff, 'di ba? So sila lang talaga yung nakakaalam sa mga galawan nitong kandidatang ito. Kung ganun man, bakit naman kumalat? 'Di ba? Bakit naman kumalat itong mga ganito-ganitong balita kung meron talagang pag-uugali si Atisa Manalo na hindi maganda? Sana inilabas or ilabas nila, 'di ba? Kasi kung puro lang sila ganyan, parang ang iisipin natin, parang gawa-gawa na lang nila ito para masira si Atisa Manalo, 'di ba? Nakakaloka lang talaga. Ang sabi pa dito, maybe I know why she didn't win Miss International and Miss Universe Philippines. Ayan nga kasi daw sinasabi na may ibig sabihin attitude yung sinasabi, na may attitude nga daw itong si Atisa Manalo. So ang sabi dito, she already unfollowed you guys, so don't post the lazy queen again, 'di ba? So ayun nga, siyempre in-unfollow na ni Atisa Manalo. Siyempre nasaktan yung tao, pinaglaruan niyo, eh. Kahit naman siguro ako paglaruan niyo ako, hindi ko na kayo papansinin, baka i-block ko pa kayo. Buti nga si Atisa Manalo, kahit na nakabalik na ito ng Pilipinas, nag-post pa rin ng kanyang mga photoshoots from Miss Cosmo, 'di ba? So kung ako ito, baka binlock ko pa kayo, eh. Siyempre pinaglaruan niyo ako, eh, ba't ko pa kayo iaano, 'di ba? Wala na akong ganap sa inyo, wala na kayong ganap sa akin, then goodbye, gano'n talaga, 'di ba? So ngayon, ang sinasabi dito ng mga Indu, Maria Atisa Manalo, Miss Earthquake, yun nga yung sinasabi nila, pang Miss Earth nga siya kasi nga 'di ba yung CapCut nga na sinasabi. So ayun, tapos yung sinasabi pa kaya nila sinasabi yun kasi nga yung gown ni Atisa Manalo na merong mapa ng Pilipinas, 'di ba? So hindi ba nila naiintindihan kung ano yung meron doon sa Miss Cosmo? Hindi ba nila nakikita kung ano yung ng Miss Cosmo? Of course, pino-promote niyan environmental and of course yung tourism, 'di ba? So yun ang meron sa evening gown ni Atisa Manalo. Itong mga showngars talaga itong mga ito, eh, 'no? Mga engot, mga walang kaalam-alam, 'di ba? Ang sabi dito, si Atisa Manalo daw ay our Miss Cosmo wheelchair. 'Di ba? Ang babastos din itong mga ano na 'to, na mga Indo na ito. Ito Indo naman yung nag-comment nito. Dahil nga inaano nila yung pagka-aksidente ni ano, aksidente ni Atisa Manalo. Alam mo, tingin ko itong si reigning queen nila, alam niyo na, no? Si Kenchut. Siguro nagchichika-chika din ito sa mga kababayan niya na may ganito, ganyan-ganyan, no? Syempre, poprotektahan nila si Kentut kasi nga, syempre, kababayan nila yan. Hindi nila sasabihin, oh, si Kentut ang nagsabi sa amin. Baka may ganun-ganun itong mga ito, no? Or siguro na ikwento sa kaibigan ni Kentut, no? Si Kentut nagkwento sa kaibigan niya or nagkwento doon sa family niya. Siguro may mga ganyan-ganyang eksena tapos nagpasa-pasa na, no? Mga ganun-ganun siguro. Ang pangit lang, meron pang sinasabi ang Indo dito na
Miss Pick Me daw. Ayan, nakakaloka. Pick Me from the wheelchair, parang ganon. Miss Clapper, top 10 just by vote. Ayan yung sinasabi ko eh. So ngayon, hindi siya pinasok sa top 5, nakapasok siya ng top 21 and top 10. So parang ang dating, pasang-awa yung magiging dating or naging dating ni Atisa Manalo, di ba? Parang clapper siya doon. So parang ganyan ang iisipin ng mga tao, di ba? Ayan na nga. O di ba? Sa mga Indo na nanggagaling, na clapper nga sa Atisa Manalo, yan ang ginawa sa kanya ng Miss Cosmo. And isa pa, no? Hindi nga ito pinapasok sa top 5, eh syempre parang ang dating niyan, parang pumasok lang si Atisa Manalo sa top 21 at saka sa top 10 dahil lang sa mga fan votes. Yan ang sinasabi ko sa inyo dati. So ayan. So nakikita rin pala ito ng mga Hindu at saka ng mga Vichin, di ba? Nakakaloka, ang pangit ng track record ng ng Miss Cosmo sa Pilipinas sa totoo lang, no. Eto talagang mga Hindu, hindi talaga sila tatahimik sa pangda-down sa atin 'no, tulad nitong sinasabi dito, using Atisa Manalo for engagement, tapos tinatawanan, "'Cause your Miss-made queen is boring." Grabe naman maka-made itong mga Hindu na ito. Grabe itong mga ito, hindi ba nila alam na sa Indonesia, ang dami din diyang nagtatrabaho sa ibang bansa, nakatulong, nakababayan nila, 'di ba? So, nasaan ang respeto doon, 'di ba? Etong mga Indo na ito kung bumuga din wala ring wala ring preno mga bunganga, no? Kung hindi ko pa alam yung mga katrabaho ko dito sa sa Australia, ay naku, wag na lang 'no. Ayoko na lang magsalita. May mga ganyang trabaho sila pero nirerespeto namin sila. Grabe naman itong mga ito kasi mababait naman yung mga Indo dito, mga katrabaho naming ganyan 'no, nagkakatulong. So sana nare-realize nila yung mga sinasabi nila na hindi lang naman sa Philippines may mga nagtatrabahong as a helper, 'di ba? Kahit mga Indo, sa totoo lang, eto pa nga ang balita 'no, meron kasi akong mga friends, sabi ko sa inyo marami akong friends sa Singapore na naging friends pala. Kasi hindi wala na akong contact sa kanila. Kasi nga nawala yung isang Facebook account ko dati. So sa Singapore, sa Malaysia, at saka sa Hong Kong, marami akong naging kaibigan diyang mga kasi pabalik-balik ako diyan noon. So marami akong naging kaibigan na, alam niyo yung OFWs. So kinikwento nila, pare-pareho yung kwento nila na sinasabi nila na mas gusto pa talaga ng mga, anong tawag dito, ng mga Singaporeans, Malaysians, at saka yung mga taga Hong Kong 'no, yung mga Pilipino kasi daw malinis talaga ang mga Pinoy at saka masisipag. Eto daw mga Indo, ano daw talaga ito 'no, hindi gano'n ka maglinis. At isa pa, sila, hirap sa language. Kumbaga may language barrier. Hindi katulad natin mga Pilipino, kahit na minsan balu-baluktot yung ating mga English, pero mas naiintindihan at mas klaro tayong magsalita ng Ingles kesa dun sa iba. 'Di ba? So itong mga Indo na ito nakakaloka. Ang sabi dito, the organization did nothing wrong. The results based on the competition's judges. Well, I agree naman diyan 'no. Siyempre, dahil din 'yan sa mga judges 'no, totoo naman 'yan. Siyempre may kinalaman diyan yung mga judges and of course, hindi mo rin naman matatanggal, disagree naman ako do'n sa sinabi niya na walang ginawang mali yung organization. Disagree naman ako diyan kasi nga siyempre sa hulit huli may final touch ang organization, imposibleng wala. 'Di ba? Kung talagang bet nila si Atisa Manalo, kasi Hoda kung ano yung binigay ng mga judges na scores for Atisa Manalo, kaya nila yung gawan ng paraan. So that means to say, hindi talaga nila gusto si Atisa Manalo. So ginamit lang tayo, ginamit lang ang Pilipinas. 'Di ba? Ginamit lang si Atisa Manalo for a cloud para umingay ang Miss Cosmo. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Ang sabi dito, why not top 5? She has a bad attitude. When both of them are the same, ang sabing ganon, Indonesia is better than Philippines. O di ba? Nakakaloka talaga ito.
Bakit kaya nila nasasabi itong attitude? Nandun ba sila? Nakita ba nila? Mga hindi yata nakapag-travel ito para manood ng Miss Cosmo doon, 'di ba? Nakakaloka. Ang sabi pa rito, "Sorry, I didn't like Atisa Manalo and pageant lovers from Philippines. Why? Okay, you have a big market for pageantry, but you didn't have attitude and never support other to win or other countries to win. If why support you have, ano daw, something sorry for this. We know Filipino pageant lover is the best, but zero support. If your queen no high place, you always said the pageant cooking show. If your queen win title, you always calling major. So disgusting, sabing ganon. Well, kasi hindi nito alam nitong mga Indo na ito na pag ang Pilipinas ay nakikita natin ang ating kandidata ay hindi naman talaga, anong tawag dito, ka-title-title, no? Or deserving na makakuha ng title or placement, natatanggap natin yan, no? Pero, kung ang kandidata natin ay kita nating laban na laban at talagang high caliber ito at nakita mong inilaban ang Pilipinas sa international pageant sa unang araw pa lang ng pagtapak nito sa host country, tapos biglang ipinaimbornal, dun tayo nagwawala. Very good example and number one na example natin dyan, of course, si Atisa Manalo. Kasi ganyan ang ginawa nila. Kaya ang mga Pilipino ay talagang nagwawala, di ba? Sa social media. At yun ang hindi nila maintindihan, di ba? Ang sabi dito, she meant for universe. I believe so. Sana talagang matuloy si Atisa Manalo since ginagalaw na nito ang kanyang baso unti-unti, di ba? Sana matuloy siya sa Miss Universe Philippines 2025. Tapos kung siya ang manalo doon, and then magpe-play siya na maganda sa Miss Universe, yan ang hinahanap ni Haluda Universe ngayon at saka ni Raul Rocha, di ba? Yung mabenta ang beauty, talagang manikaan ang hinahanap, well, ibigay ang kanilang hilig, di ba? Paano kung nag-play sa Atisa Manalo doon? So paano na si Kentut, di ba? Kahit na sa Atisa Manalo, mag-play siya ng runner-up sa Miss Universe, walang panama yung title ni Kentut, no? Bakit? Of course, Miss Universe is Miss Universe. Ang Miss Cosmo, nananatili itong minor pa rin. At saka bago lang ito. At kahit na umarangkada pa ito ng ilang taon, shadow. Shadow siya ng Miss Universe, di ba? Never yang magiging Miss Universe. Diyos ko Lord. Talagang inaano nila yung mga, anong tawag dito, sponsors ng Miss Universe. Hindi. Kinukuha nila, di ba? Shadow sila ng Miss Universe. Sa totoo lang, no? Using Atisa again, ang sabi dito sa comment, because the winner is not impactful. Well, sa tingin ko, Ketut Permata Julia Street, to be honest, when I saw her in person, no, she's very gorgeous, mga buweks. That's true. Maganda siya. Maganda si Ketut. Iba yung beauty niya. She's very um, exotic, no? Kakaiba yung beauty niya. Maganda talaga. Pag nakita niyo siya sa personal, mas maganda siya sa personal. Pero yung impactful na sinasabi, tingin ko dun talaga mahina, oo. Tingin ko parang wala siguro masyado mga invites or mga endorsements, mga ganyan-ganyan, wala masyadong ganap. Biruin nyo ilang buwan na nakakalipas ang Miss Cosmo. Saan pa lang sila nakarating? Sa loob ng 3 buwan. Sa Vietnam, puro photoshoots doon, di ba? And then, nagpunta sila ng Indonesia and then Greece. Yung ibang mga pageants kung saan-saan na nakapunta sa 1 buwan pa lang. 'Di ba? Etong Miss Cosmo parang nasaan na yung mga pangako nila na ganito, 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 madaming travels, tapos may pa-luxury car, may pa-luxury apartment. Okay, nakita natin yung luxury apartment daw na hindi naman mo ang luxury. Tapos may sinasabi pa na anong tawag dito? Um, luxury flights or private jet. Hindi naman natin nakita yun. Nakita natin si Ketut at si Bawang sa economy class papunta ng Jakarta, di ba? And then ano pa ba? Yung $1 million for charity. So nasaan na yon, di ba?
Nakakaloka, hindi natin makita, hindi pa natin nakikita. So, ang sabi dito, now you are using Atisa again. Why don't you post your own Mekos Mekos Queen? Well, ayun na nga ang masama. Pinopost naman nila. They are posting. Definitely, no? Kasi kailangan nila yan eh. Kailangan nilang i-hype or kailangan ng organization na i-post yung kanilang reigning queen. Pero yun na nga, kahit na araw-araw, sunod-sunod, yung mga post nila, kahit na dun sa kanilang group chat, hindi talaga nagkakaroon ng mataas na engagement. So talagang lagapak, no? Sa lusak ang kanilang engagement. Parang sinasabi dito ng mga tao na hindi daw talaga deserving talaga si Atisa Manalo. Well, ang masasabi ko lang, no, etong Miss Cosmo, tingin ko, ano ito, pangmatagalang ano talaga, flop talaga ito. Oo, parang hindi ito aangat ng bonggang-bongga. Kasi hindi lang ang Philippines ang may ano sa kanila eh, may galit at inis, pati ang mga latik. Eh alam mo naman ang mga latik, para din mga Pilipino yan, di ba? Kumbaga, yung mga latik sa, alam niyo, yung mga Latin America, yan talaga yung nagalit din sa Miss Cosmo. Biruin niyo yung ginawa sa kanila, di ba? Yung ginawa sa kandidata nila. Ang gaganda ng kandidata nila, tapos pinaimburnal ng Miss Cosmo. Kaya galit na galit talaga yung mga latik. Ang sabi dito ng isang Hindu, I used to admire Atisa Manalo for her beauty, but her attitude has been deeply disappointing. Shout out, shout out to the professionalism of Miss Cosmo organization, wow ha, for not excluding her in their post. They have shown class and grace unlike her. I absolutely agree with the quote someone shared. Her actions are on her, but the profession is on us. O Jimvan, taray ng mga Indo ah. I truly resonates with me, or it truly resonates with me. Now, attitude is everything. She entered this competition like a celebrity, not a delegate, showing no humility whatsoever. Grabe naman ito, para namang nakita niyo yung buong journey ni Atisa Manalo. Sinabi pa na, I used to admire her. Eh kung talagang ina-admire mo siya, dapat may loyalty ka rin. Let's talk about loyalty, no? Sana iniintindi rin nitong tao na to kung ano ba talaga yung nangyari. Nagiging one-sided siya, paribhasa. Indo ito eh, no? Sabihin nga natin yung ano, yung attitude na sinasabi niya, yung kandidata nga nila si Kentut nga eh, 'di ba ilang beses natin tinatawag yung naka-live tayo dun sa stage, 'di ba? Yung natapos siyang koronahan, ni hindi man lang tayo pinapansin, puro kinakausap niya mga Indo. O sino yung attitude doon? 'Di ba? Sino ang attitude doon? Ilabas ko kaya yung video na yon, no? I-release ko kaya ulit kasi naka-private na siya. Kasi nawalan na ako ng gana, pero alam niyo yan, napanood niyo yan nung nag-live tayo sa ano, sa Miss Cosmo after nung coronation, no? Nung umakyat kami ni Doc Sed sa stage. 'Di ba kami ni Doc Sed, tawag kami ng tawag sa kanya. Hindi kami pinapansin, puro Indo yung mga kinakausap, 'di ba? So sino yung may attitude doon? 'Di ba? Ang sabi dito, Miss Attitude, Miss Egotistical, Miss Pagpag, ang sabi ng mga Indo. Talagang dinudurog si Atisa Manalo. She unfollowed Miss Cosmo, the bad attitude of Queen Philippines. Talagang mabangong-mabango sa kanilang Miss Cosmo, wala akong masabi. Talagang sinasamba nila ng bonggang-bongga ang Miss Cosmo ngayon, no? Ang sabi dito ng isa pang Hindu, after she said block Miss Cosmo, really, she don't deserve your kindness, admin, and Cosmo organization. So inuutusan nito mga Hindu na ipaimbornal ng todo si Atisa Manalo kasi nga inunfollow ni Atisa Manalo yung Miss Cosmo organization. Then, who cares? Who cares? Mas maraming following si Atisa Manalo. Mas sikat si Atisa Manalo kesa sa Miss Cosmo. Excuse me, no? Mas kilala ang Atisa Manalo sa mundo ng pageantry internationally kesa sa Miss Cosmo, kesa sa kanilang title holder din, no? So, who cares, di ba? Ang sabi pa dito, Atisa Manalo bad attitude for Queen 100 BC, a woman who is ambitious with her ego.
fake personality with her poker face while in Miss International 2018. Talaga ba? Ganda mo, te, ah. Poker face daw talaga, nakakaloka. Eh, tignan naman natin yung ano, kandidata nila kung anong etong si Kentut kung anong itsura nito sa ano, sa mga pictures, sa mga videos. Ang balak ko lang talaga na maganda kay Ketut 'pag nakikita ko siya sa personal, dun ako nagagandahan sa kanya. Pero sa mga pictures, sa mga videos, walang-wala ito sa aurahan ni ano, ni Atisa Manalo. Kulang na kulang sa pose and poise and yung face card na sinasabi, yun ang wala si Ketut sa pictures at saka sa mga video. So, excuse me, no? So, ang sabi dito ng Vichin, no, 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 Philippines, this bad attitude, very bad. Miss Cosmo from Philippines this year. If Indonesia didn't win this year, it should be Vietnam. But I'm very, very happy for Indonesia. O, diba? Talagang nagtutulungan itong Vichin at saka Indo. Gamit na naman ang Pilipinas sa ginawa nitong Miss Cosmo organization. Obviously, no? Siyempre, nagpapaingay na naman ang Miss Cosmo. Halatang halata na hikahos ang Miss Cosmo organization, di ba? Nakakaloka ito. Sige, i-ano nyo pa dyan si, ano, si Doraemon kung ano, kung sa tingin nyo makakatulong para pagpiestahan din niya sa ano nyo, sa mga post nyo. Hindi nila pinopost, no? Alam nila kasi na yung mga Pilipino talagang nanggigigil kay Doraemon. After causing injury to Atisa Manalo, you are using her again? My God. The nerve, diba? Nakakaloka. Ang tawag pa ng mga Indo kay Atisa Manalo, Miss Anemia daw. Di ba? Nakakaloka itong mga ito. Sinabi pang may sakit si Atisa Manalo. Grabe. Talagang itong Miss Cosmo na ito ay clout talaga, no? Talagang they are, ano, anong tawag dito? Clouting. Tama ba yun? Talagang ano sila, for a clout, itong Miss Cosmo, no, they need more engagement. Kaya ayan, ganyan yung ginagawa nila ngayon, no. Cloud chasers, ayun, yun ang gusto kong sabihin kanina. Cloud chasers sila ng malala, no. They are trying to make this pageant relevant by all means. Di ba? Just correct me if I'm wrong, ha. The nerve to post Atisa after what they did to her. Di ba nakakaloka? They are as tactless as they are weak. Di ba? Or wicked, sorry. Nakakaloka. Meanwhile, etong Miss Cosmo, why Miss Cosmo blocking people on Facebook and locking comment section? Katulad ni ano, ni MMD for the Universe. Kung hindi ako nagkakamali, nag-post siya kanina na sinasabi niya na naka-block daw siya sa Miss Cosmo. 'Di ba? Binablock kasi sa Facebook ng Miss Cosmo yung mga Pinoy, no, na nagko-comments doon, tapos yung mga Facebook pages binablock nila, 'di ba? Kaya ako ano minsan hindi na lang din ako nagko-comment doon sa ano. Hindi naman talaga ako nagko-comment sa Facebook page nila, no. Pero si For the Universe nga, si MMD For the Universe, naka-block siya sa Miss Cosmo. Ayun. Akala naman nila hindi na makikita ni For the Universe yung mga post nila. Ang dali lang kaya gumawa ng ano, ng another account, ng Instagram, ng Facebook. Di ba? Tatanga rin itong mga ito eh. At saka binablock nila yung mga Filipino fans, di lalo silang nawala ng engagement, di ba? So, ang sabi dito, Miss Clapper Top 10 Tracks Fan Vote. Ayan ang sinasabi nila na kaya nga daw talaga nakapasok lang si Atisa Manalo. Dahil nga sa fan votes lang. Ang saklap niyan, di ba? So, ang saklap ng ginawa ni Bawang, di ba? Sobra talaga. Well, ako rin ang masasabi ko, dati naman gustong-gusto ko rin si Bawang, pero eto pala iba rin ang ugali, no? Sinabi pa sa interview, nung in-interview natin siya, napakalakas ng Atisa Manalo, strong yung candidate natin. Di ba natatandaan nyo? Yung in-interview ko si Bawang, ako lang naman ang kauna-unahang pageant, no? Pageant vlogger. Ayan ha. And only from the Philippines na nakapag-interview or naka-interview, no? Kay Bawang sa history ng Miss Cosmo. Chara, diba? Gusto-gusto ko siya, pero noon pero hindi ko alam, nasa loob pala ang kulo nito. Diba? Grabe din pala itong ano, itong Bawang na ito. Baka mamaya, ay nako.
Mapalo ko pa ito ng mikropono. Charot. Sabi dito, Atisa Manalo is an old. She's old, so she doesn't deserve to win. Grabe kung maka-old ha. Grabe ha. Mas mukha pa ngang youthful ang pagmumukha ni Atisa Manalo kaysa kay Kentut. To be honest, no? Nakakaloka naman ito. The woman who unfollowed you, Miss Cosmo International, not respect Atisa Manalo. Grabe ha. Eh di kayo na kung ano, di ba? Ang sabi pa dito, Miss Bad Attitude. She unfollowed the Cosmo page right after the final show. Hindi naman. Hindi naman nung right after the final show. Nakakaloko naman. Ano to? Did not attend thank party. Eh, ba't kung ako, kung hindi na talaga ako a-attend kung binastos nyo ko eh. Diba? Bakit pa ako a-attend kung binastos nyo ko? Ano pang gagawin ko dyan? Hahayaan ko pa bang gamitin nyo ako? Gamitin nyo ang mga kababayan ko? Gamitin nyo ang Pilipinas? Hindi nyo ako pinanalo tapos gusto nyo pa ako umattend dyan? For what? Diba? Nakakaloka. Eh kung ako talaga, hindi ko talaga gagawin yan. Iisipin ko yung sarili ko, yung kababayan ko at yung bansa ko na ginagamit nyo. Diba? So tama lang yung ginawa ni Atisa Manalo. Hindi unprofessional yun. Kasi umattend siya hanggang coronation. And I think she has all the rights kung gusto niyang umattend ng party or not. Tangina pa a-attenin mo pa yun ng, ano, ng party si Atisa Manalo. Eh hirap na nga maglakad sa coronation. 'Di ba? Hindi ba nila naintindihan na si Atisa Manalo eh nagkaroon siya ng ankle o nagkaroon siya ng sprain sa ankle. Hindi ba nila maintindihan 'yun? Eh baka nung after nung coronation, nung gabing 'yun eh halos hindi na siguro makalakad itong si Atisa Manalo. Talagang inaano niya na lang, 'di ba, nung yung sinalubong niya yung mga fans niya sa Vietnam, 'di ba? Napaka-professional niya noon kasi huminto pa talaga siya. Um, Tapos nakipag-picture-picture siya doon, nag-sign siya ng mga autographs, no? Pero hindi nila alam or hindi natin alam kung ano talaga yung nasa isip ni Atisa Manalo at kung ano yung nararamdaman niya. Baka mamaya eh sobrang masakit na pala eh halos mamilipit na ito sa sakit ng ano niya, ng paa niya pero in-entertain niya pa rin yung mga fans niya ng mga Vichin, di ba? So ayun, so hindi natin alam kung ano yung nangyari right after ng Miss Cosmo, pagdating nila ng hotel or pagsakay nila ng sasakyan pabalik ng hotel, 'di ba? Baka mamaya eh umiiyak ito sa sobrang sakit ng paa niya or ng ankle niya, 'di ba? Itong mga bobo rin itong mga ano na ito eh, mga Indo na ito minsan nakakaloka. Ang sabi pa dito, Miss Low evening gown. Ayan, bakit naman Low ang evening gown? Diyos ko Lord. Kung nakita nyo lang sa personal ang evening gown ni Atisa Manalo, iba. Iba ang glow, iba ang dating ng evening gown ni Chelsea Manalo. Ano ba yan? Ni Atisa Manalo. Sorry ah. Iba ang dating ng evening gown ni Atisa Manalo. Ibang-iba talaga. Maganda talaga siya. Etong mga Indo na itong mga wala itong alam, no? She wore Mickey Moto crown, fan-made, at the end of the final show. So the judges had made their right choices. Well, ito naman yung sinuot niya yung crown, yung sa mga Vichin, no? Yung mga fans niya. Nakakatuwa naman na ginawa nila yun, no? Na, ang tawag dito, may mga na-interview pa nga tayo mga fans talaga ni Atisa Manalo, no? Right after the pageant, di ba, ng coronation night. So, yung sinuot ni Atisa Manalo, yung nagdala nga ng crown, yung mga Vichin, no? For Atisa Manalo, yung Mikimoto. Alam nyo, nakakatuwa yun, no? Sa part ng mga Vichin na, ganyan sila, no? Yung may mga Vichin, hindi naman lahat ng Vichin ano, masasama, di ba? Pero kung kasama ko ni Atisa Manalo, kung ako si Yael, yung friend ni ano ni Atisa Manalo, tama ba yung name niya? Yung nakasama namin dun sa ano, sa hanay namin, no? Sa seats namin during the coronation night. Kung ako si Yael, yung kaibigan ni Atisa Manalo, sasabihin ko kay Atisa Manalo na halimbawa tinanggap na ni Atisa Manalo, sasenyasan ko siyang wag isuot yung corona. Kaya pansin niyo hindi ko siya pinopost. Pansin niyo hindi ko pinopost, 'di ba? Sabi niyo nga, o may 'di ba sa live natin after ng coronation, may nagbigay kay Atisa Manalo ng corona, ng Miss Universe, Mikimoto, ganyan ganyan. Fans na Vichin, no? Na mga taga Vichin. 'Di ba, ang sabi ko nun sa live natin, "Oh, talaga? Oh, that's nice." Ganun, ganun. Pero hindi ko siya pino-post, 'di ba? Hindi ko siya hina-hype. Kasi kung ako, yung si Yael, no, or let's say, wag na lang natin sabihin si Yael, no, kung nandun ako sa harapan ni Atisa Manalo, sesenyasan ko sa Atisa Manalo, wag mong isuot. Mm. Tanggapin mo pero wag mong isuot. Bakit?
Kasi hindi lahat ng tao positive ang iisipin. At hindi iisipin nila siyempre bastos ka kasi nga sinuot mo yung corona, 'di ba? Well, for Atisa Manalo naman, siyempre she's just giving respect doon sa mga Vichin na fans niya. So wala naman ako nakikitang mali doon. Pero yung reason ko kung ako nandoon sa kay Atisa Manalo, kung kasama ko siya, sisenyasan ko talaga siya na 'wag isuot yung Mikimoto crown. Bakit? Kasi baka isa yung patibong. 'Di ba? Baka isa yung patibong. Kasi hindi naman natin kilala yung mga tao, 'di ba? Kahit na hindi ito Vichin, kahit na kung ano man lahi ito, hindi natin alam, 'di ba? Malay mo ito palang mga ito, may mga pageant pages. Ito palang mga ito ay may mga anong tawag dito, may mga YouTube channel or mga mga social media influencers sa Vichin. O ngayon, binigyan ng crown. Siguro parang naiplano na nila o kung matalo man sa Atisa Manalo, ganito yung gagawin natin, no? Hindi ko sinasabing ganito talaga. Hindi mo kasi masabi. 'Di ba? Hindi mo rin masabi yung mga kumbaga hindi mo rin maibigay yung 100% na positive yung iisipin mo sa pagbigay ng crown sa kanya. Baka mamaya ako naiisip ko kaya hindi ko pino-post yan noon eh. Yung sinabi niyo sa akin. Natuwa ako, of course, yung fans, syempre, fans from Vichin. Pero iniisip ko, minsan, hindi kaya yun isang patibong na parang ipapasuot sa kanya yung crown ng Mikimoto tapos ipopost nila sa social media. Siyempre, ang magiging masama doon, hindi yung mga vichin. Si Atisa Manalo. So, ayan ang sinasabi nila ngayon na walang respeto at bastos attitude si Atisa Manalo dahil nga sinuot nito ang Mikimoto crown. For me, para sa akin siguro okay lang kasi siyempre fans mo yun, eh, gusto mo silang matuwa, eh. So ginawa lang ni Atisa Manalo yung tama, 'di ba? And aside from that, tapos na siya sa Miss Cos excuse me, sa Miss Cosmo. Wala na siyang ganap doon, wala siyang kontrata, 'di ba? Pinaglaruan, eh, binastos, 'di ba? So ngayon nanghihingi sila ng respeto after nilang tanggalan ng respeto si Atisa Manalo. 'Di ba? Kaya kung ako yung nandoon kay Atisa Manalo, sesenyasan ko talaga siyang 'wag mong isuot yung corona. Baka kasi mamaya patibong 'yan ng mga vichin. Ipo-post nila yan sa social media and then sila-sila mismo kasama itong mga Hindu pagpepiestahan kanila at sasabihin kanilang wala kang respeto as a beauty queen. So ayan na nga ngayon, lumabas na, 'di ba? Grabe itong mga Hindu na ito, nakakaloka. So, ang sinasabi dito, so the judges had made their right choices. Okay, di kayo na, di ba? Kung diyan kayo magiging masaya, di ba? So, ito lang, no? Current views. Nung pinost nila yung kay Atisa Manalo, no? Kagabi, nasa 96,000 na. 96,000. 96,000 na agad-agad. Wala pang ano yan, wala pang isang oras, ha? Bumulusok yung views sa, anong tawag dito? Sa Instagram at saka sa Facebook page. O di ba? Samantalang pag nagpo-post sila ng ibang videos doon or ng videos ni Kentut, inaabot ng ilang araw bago pumalo ng kahit na 30,000 to 60,000 views or bihira pa. 'Di ba? Yung ibang post nila dun, ang tagal-tagal na nasa 20,000 views lang, parang gano'n. Etong kay Atisa Manalo kagabi lang, kanina chineck ko bago tayo mag-live, nasa 100,000 plus na. Sa Instagram, sa Facebook yata, ano, mahigit 200,000 views na. Nakakaloka lang, 'no? Only Atisa Manalo can have them more engagement, 'di ba? Engagement. That's why they keep on using her until now. Obviously, no? For your information, ha, 'di ba? She's not even in top 5 sa Miss Cosmo, but they keep on posting her. 'Di ba? Nakakaloka 'yan. Where is Vietnam? Ba't nila hindi i-post si Vietnam? Hindi ba maano maingay si Vietnam? Hindi ba siya mabenta? 'Di ba runner up 'yan? Nakakaloka itong Miss Cosmo na ito. Obviously, they need viewers from the Philippines fans, di ba? Indonesia not enough. Obviously, hindi talaga enough, no?
Miss Cosmo need to get over with Atisa Manalo. Kailangan mag-move on na sila kasi naka-move on na sa kanila sa Atisa Manalo eh. She already moved on and unfollowed Miss Cosmo organization. Lahat ng kanilang social media, no? Now, please, sana i-stop na nila yung paggamit kay Atisa Manalo at saka sa mga Filipino fans. Hindi tama. Maling-mali talaga, no? One thing for sure, you will have 0 votes. Hindi siguro 0 votes, pero mababang votes sa susunod na taon para sa Philippines dito sa Miss Cosmo. Mm. Kasi ang ginawa nyo sa Pilipinas, hindi ito makakalimutan ng mga Pilipino. Grabe ang ginawa nyo sa Pilipinas, no? So, iba ang mga Pilipino sumuporta, iba din ito magtampo, lalo na magalit. Kasi ang nararamdaman ng mga Pilipino ngayon, galit, hindi tampo. So, mas mabigat yun. So, that's what happened. When you crown a not marketable face, di ba? So, nakakarma na sila dahil nga ganyan yung ginawa nila, no? You're gonna end up using someone else, which is Atisa Manalo, no? Because the winner didn't get enough attention from international fans or international pageant fans, di ba? To be specific on Charaya. Wasted this beauty and choose a cheap one. Sabi dito sa comment, no? They were saying, wasted this beauty. Sinayang si Atisa Manalo and namili daw ng cheap one. So, ayun, nakakaloka. Are you seeking, parang naisip ko kagabi, are you seeking attention from fans in the Philippines? Yan ang naisip ko talaga, no? Kumbaga, everyone knows how deserving Atisa Manalo is, di ba? You're just wasting or you just wasted her potentials, 'di ba? Nakakaloka. Sana tigilan na nila yung mga ganyan-ganyan. Kasi definitely wala na silang mapapala sa mga Pilipino. 'Di ba mga buweks, nakakaloka itong Miss Cosmo na ito. They didn't even consider her or they didn't even consider her they didn't even consider her as a high caliber queen. 'Di ba? So ngayon binabalik lang sa kanila ni Atisa Manalo yung ginawa nila kay Atisa, 'di ba? So Atisa Manalo obviously didn't even consider this event or pageant as an achievement. Kaya ganyan lang talaga kadali para kay Atisa Manalong ipaimburnal din ang organization na ito, di ba? Nakakaloka itong Miss Cosmo organization. Talagang ginagawa nilang lahat para lang makuha at talaga namang kilitiin na naman ang mga Filipino pageant fans, di ba? Well, hindi sila magtatagumpay dahil yung ginawa nila kalat na kalat sa buong mundo, saan mang sulok ng mundo, lalong-lalo na sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga Latik, di ba? Nakakaloka itong mga ano tawag dito? Nakakaloka itong mga Indo na ito at saka mga Vichin na ito. Talagang nagtutulungan pa sila para talagang durugin ng bonggang-bongga si Atisa Manalo. Nakakaawa naman si Atisa Manalo. Baka nga yung ginastos ni Atisa Manalo sa pageant na itong Miss Cosmo, wala pa sa kalahati ng ginastos ng ng kandidata nila, 'di ba? Nitong si Vichin at saka itong si Indo, 'di ba? Parang ay naku, ewan ko na lang, no. Kita niyo naman yung mga pasabog ni Atisa Manalo, 'di ba? Talagang mga mamahalin, pinaghandaan, pinagkagastusan, 'di ba? Buti pa itong si Thailand, si first runner up tahimik lang at saka kalmado lang yung mga Chay-Chay, no? Mas gusto ko pa tong si ano si Chay-Chay sa totoo lang, no? Mas mukha pa tong may breeding. At saka itong si Kentut, dapat alam niya nagkakaganyan yung comments doon, 'di ba? Dapat sana as a queen, dapat nagre-release siya ng statement, 'di ba? Na tigilan niyo 'to. Syempre dapat hindi niya makokontrol, no, yung bashing, pero kahit papaano, yung magpakita ka man lang ng simpatya, 'di ba? Bilang syempre nakasama mo sa Atisa Manalo, tapos sa Atisa Manalo binabastos, 'di ba? So queen ka nga so dapat ikaw yung panimulan ng anong tawag dito ng
pagkakasundo or pananahimik or katahimikan, 'di ba, dito sa Miss Cosmo. At itong Miss Cosmo naman, naiisip ko, ano ba 'to, for ano ba 'to, pampalubag loob o panggagamit o pang-aano, pang-aalipusta, parang gano'n yung naiisip ko, eh. Kasi parang naisip ko siguro alam na ng ano, ng Miss Cosmo organization na in-unfollow sila ni Atisa Manalo, tinanggal na ni Atisa Manalo yung title niya na as Miss Cosmo Philippines sa Instagram niya, 'di ba? So ngayon iniisip ko, parang mapanadya, parang sinasadya ng Miss Cosmo para 'pag pinost nila yung video ni Atisa Manalo sa social media platform nila, alam nila na pagpepiyestahan ito ng mga Indo at mga Vietnamese. Alam nilang makakawawa ng bonggang-bongga si Atisa Manalo doon sa social media platforms nila, 'di ba? Parang 'yan ang nakikita ko, eh, sa totoo lang 'no. At while na nagwawala ang mga Indo at mga Vichin doon, eh, siyempre nandun yung mga Pilipino, nakakakuha sila ng benepisyo, yung engagement 'no. Loko-loko rin 'tong si ano, eh, si Bawang, eh, 'no, loko-loko rin 'to, eh. Talagang halatang-halatang ay naku, 'yan ang nakikita ko 'no, hindi ito pampalubag loob. Parang feeling ko parang sinadya para pagpiyestahan ng bonggang-bongga si Atisa Manalo, parang para kawawain doon sa ano, sa comment section. Dapat itong Miss Cosmo sila yung gumagawa ng anong tawag dito, ng paraan para magkaroon ng kapayapaan. Definitely, they are totally aware kung ano yung mga nagiging gulo doon sa comment section. Dapat nagsasalita sila, 'di ba? Mahina ito si Bawang, mahina. Talagang naghahanap ito ng gulo, hindi ito ano, eh, parang iba yung dapat na ano, eh, na anong tawag dito, anong tawag dito, yung katulad kay Papanawat sa Miss Grand International, yung kanilang advocacy 'no, yung kanilang platform, ganyan-ganyan, 'di ba? Kung si Papa Nawat, eh, dati 'di ba, Stop the War and Violence, eh, parang lagi nga may war yung dati 'no, sa Miss Grand International. Etong Miss Cosmo, eh, wala namang gano'ng mga anong tawag dito, wala namang gano'ng kasabihan, pero parang 'yan ang nakikita natin, 'di ba? Parang gusto niya talagang bastusin ng bonggang-bongga si Atisa Manalo doon sa comment section. Dapat maglabas sila ng statement, 'di ba? Nakakaloka itong Miss Cosmo na ito. But anyway mga buweks, ano masasabi nyo ngayon sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!